Ang atin pong panauhin ay isang political analyst, president and CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists. Lecturer din po sa San Beda University Graduate School of Law. We have Professor Edmund Tayaw. Professor, good morning. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. At tagapanood. Narito po si Monsignor Pepe. Monsignor, go ahead po. Salamat, Professor. Opo. Magandang umaga po, Monsignor. Opo. Itong resulta ng Okta research, very reputable kasi Okta. Naniniwala po ako dito dahil mataas po ang kanyang credibility bar ng Okta. Pero dito sa resulta, despite sa lahat na nangyayari na nababasa natin, yung sa Senate hearing, yung mga performance, talaga naman po, hindi talaga tinitingnan ng ating mga kababayan ang merit o di kaya yung qualification o di kaya yung performance ng ating mga naihahalal. Naisip ko tuloy, although I don't know kung familiar po kayo sa analysis ni Dietrich Bonhoeffer, yung German na philosopher at theologian, kung saan ganun din ang sinabi niya sa mga German noong panahon ni Hitler na kaya despite ng ginagawa, lahat pa rin, 100% ng mga Germans ay pumapalakpak kay Hitler. Dahil nga po, for reasons, not because they were evil, not because they are stupid, pero para napupurol, ika nga po, dahil nga sa mga nangyayari, nakahirapan. Parang wala na siya, hindi makapag-isip ng matuwid. Would you think this is true in the Philippines, Professor? In part, Monsignor, pwede nating sabihin po yan, matagal ng argumento ng matagal ng didebatehan ng mga mananaliksik yan. Pero ako kasi, hindi ako naniniwala sa, simple lang ang aking reference palagi yung tinatawag na operant conditioning, so ibig sabihin kapag ano yung nakikita ng tao, yun ang gagawin niya. Walang pinag-iba yan na dati wala pang Grab, wala pang Uber, pag nagpupunta ako sa mall, for example, sa Robinson's Galleria nung panahon na yon, napakahirap sumakay ng taxi, agawan, ang gulo-gulo. Na-discover ko bago pa lang ang Mega Mall noon, pagpunta ko ng Mega Mall, kasi madalas diyan nagkikita yung mga tao, madaling sumakay, hindi dahil sa mas maraming taxi, kung hindi may pila. Sa madaling sabi, kapag nilagyan mo ng sistema, ang tao ay may tendency na sumunod. Wala din pinag-iba. Lagi kong example, yung mga motorista. Yung mga motorista sa Maynila, makikita mo halos napakahirap sumunod sa batas trapiko. Pero itong mga motoristang to, the moment they get to Clark and Subic, parang automatic sumusunod sa traffic rules regulation. Wala pang traffic doon. Kung tutuusin, every crossroad they put a full stop, regardless whether there's another vehicle ahead or behind or what have you. Now, what I'm trying to say is, yung reference siguro as far as the comparative analysis to Germany at that time and today, pwede nating sabihin na comparatively pwede naman yan na consideration, pero kasi yung sistema napakalaking factor noon Unang-una, wala ho tayong tunay na political party dito, talagang tao-tao. Actually, kaya yun ang sinasabi ko palagi, napakapayak ng ating klase ng politika. Hindi na natin ito nabago kahit na dumating yung mga Kastila, dumating yung mga Amerikano, sa totoo lang, hindi natin binigyan ng pansin ito. Yun lang ating batas sa ng eleksyon, itong Omnibus Election Code, 1942 legislation pa po ito. Nirepaso ito 1985. You can just imagine 2 years before the 1987 Constitution. And since then, hindi na ito ulit tinignan. Binanggit ko ito kasi pag tinignan po ninyo yung batas, pag tinignan mo yung definition ng political party, napakapayat ng definition ng political party. It's just an aggregation of people running for office. So in other words, it's just an election vehicle.
this is so different when compared to other countries, no? Kumbaga tinitingnan ng political party bilang a political party is also another social institution that acts as an important go between those who govern and those who are governed. So sa madaling sabi, talagang kung sino ang popular, yun ang madalas na nahahalal, no? Lalo't lalo na dito sa atin, no? Na kumbaga hindi ka naman pwedeng tumakbo kahit ikaw monsignor, kahit ikaw may radio station, no? Kahit na ikaw nagmimisa, no? Kung hindi ka kasing kilala ng isang Robin Padilla, kahit na mga yapapa ka, hindi ka naman iboboto ng tao kasi hindi ka kilala. Meanwhile, yung mga kilala na kahit na wala namang kakayahan, no? Madalas lalong-lalo na kapag ka ikaw sorry sa example, no, artista, no, mayaman ka na, no, nagawa mo na lahat ng sa tingin mo nagawa mo na lahat, no, you're able to do anything and everything. Pagising mo sa umaga, bored ka na, wala kang magawa. So ang iisipin mo ngayon, tumakbo ka. Okay. Kahit na pagka tinanong ka ng tao, ano ho ang ipapanukala niya pag nanalo kayo? Ang isasagot mo lang, bigyan ng jacket yan, no? O iboboto mo na kaagad. So ganun po ang klase ng politika natin. Kaya kahit pa halimbawa wala naman talagang kakayahan, yun ang ibinoboto ng tao. Pero hindi pa din po yun sa akin. Ako, I remain optimistic because if we remember what happened in the last midterm elections, yes. we weren't expecting that will be the result. In fact, all surveys, no, pointed to, you know, this Philip Salvador, no, sino ba to? Itong Willie Revillame. Willie Revillame. Mas lalo itong naiinis ako itong singer na kung makapagsalita, akala mo kung sinong magaling na abogado. Jimmy Bondo. Oo, pero sa totoo lang, wala namang experience, no? Tapos, saan ka naman nakakita na abogado, sabihin niya, pwedeng siyang mag-serve ng, ng warrant. Talagang maiinis ka, no? Pero, sa kabilang banda, kahit na sa survey, sila ang lumalabas, hindi ho yun ang nangyari. Ano? So, sa madaling sabi, ako'y there's really, I haven't really seen how these survey firms have been doing their surveys recently, no? But our firm ourselves, no, hindi lang namin pinapublicize. We're also keeping tab of how things are on the ground. But there are critical changes that are happening, no? Pero siguro hintayin natin hanggang towards the end of the year, and then we can already see, no, some pattern. No? As it is right now, I'm inclined to think masyadong maaga yung mga survey na yan kasi sa totoo lang right. ang sinusundan natin itong deklarasyon ng pangalawang pangulo na siya'y tatakbo bilang pangulo. But otherwise to my mind, it's still quite early. Yes. Right. Professor, hindi naman talagang pero si Padilla ay nung unang survey yun nung election ganun pa rin, very consistent po yan, number one sa survey ngayon, number one po siya. Anyway, hindi ako nag-ano sa mga survey companies, pero yung masa, yung tao, yung voters, I would like to look at them, no, look at us ourselves, no, the way we choose. Kasi tinitingnan ko po, Professor, yung dynamics ng South Korea. Sa South Korea, ayon sa pag-analiksik, iba pag namimili sila, yung masa, pinipili talaga nila yung medyo may kinalaman sa economy, yung jobs, yung market nila. Mas nakatuon sila, sino makatutulong pagpaunlad ng aming ekonomiya. Sa atin, despite the corruption, walang makikita na yung ating voter choices, wala pa rin doon. Is it because we are not really serious or hindi tayo edukado gaano? What do you think, Professor? Nagdaan din po sila, Monsignor, sa critical periods, no? If you remember, in fact, South Korea is South Korea as it is today because of
what happened. Alam nyo tayo, nagkaroon tayo ng diktador. Maraming bansa ang nagkaroon ng diktador noong panahon na yon, no? Owing largely to the political climate at that time, no? All over the world, no? So nagkaroon sila ng Park Chung-hee, no? At yung ibang bansa, alam niyo naman kung ano nangyari sa katulad ng Singapore, katulad ng Taiwan, nagkaroon ng mga diktadura. Ang kaibahan lang talaga yung diktador natin hindi naging gano'n ang resulta, no? Pero pagkatapos ng diktadorya ni Park Chung-hee, hindi din natapos yun doon. Kung natatandaan po ninyo, nagkaroon sila ng Roh Tai-woo at saka Chun Do-hwan, no? Yan puro mga halos strongman rulers din, pero eventually, no, pagkatapos ng kanilang termino, napatunayan na sila yung nagkasala at itong mga ito ikinulong, no? Pero pagkatapos lang nung period na yan, sakalang nagkaroon ng, kumbaga, let's say reliability in terms of how people have been voting. And the third explanation to my mind is again, no, kumpara po dito sa atin, doon nga kasi merong malaking bagay po kasi yung tunay na political party na existing, kasi kasama yan sa pag-educate ng mga tao. At yung political party mismo, lalong-lalo na kung nakikita nila na meron silang isang katulad ng Robin Padilla na medyo wala sa wisyo, no? Sila mismo ang tawag dito, pupuna sa kanilang miyembro na kung hindi sila umayos, hindi na sila ang ino-nominate, no, bilang leader bilang kandidato pagdating ng halalan. Malaking factor pa din po sa atin yung sistema. Pero again, huling-huli, no, alam po ninyo, matagal na po tayong nagsusulong ng pagbabago ng saligang batas. Eto ngayon, medyo natatawa na lang ako dito sa mga Maka Duterte. Sinasabi na naman nila, isusulong nila yung federalismo. Sabi ko sa Facebook post ko, nabili na yan. No, gagamitin na naman ninyong ang tawag dito, panliling lang ng tao. Hindi ba't yan din ang rason kung bakit nanalo ang Digong Duterte noong 2016? Anong nangyari? Kasama po ako sa isa sa mga nahirang na magbalangkas ng bagong saligang batas. Anong ginawa nila? Hindi din isilang tabi lang nila. Nagamit lang kaming mga miyembro ng CONCOM, no? So kaya ko po binabanggit lahat ng ito kasi at the end of the day, no, until we change the system of government, we will tend to be voting the same people over and over again. But nonetheless, again, going back to the surveys, ako, ang tingin ko, sa totoo lang po, pagdating ng halalan, whether Robin Padilla ang pinag-uusapan natin or even the Cayetanos and so on, sa tingin ko baka mahirapan na silang manalo Nagre-respond po ang ating mga botante, no? Hindi ganon kahayag, hindi ganon kumbaga, it's not as obvious as how we would like them to be. But there are changes that have been happening. Voting behavior, to my mind, have been changing, no, since the enactment of the 1987 Constitution. In fact, in some studies that I've always, in the studies that we've done before, no, 1987 period po, no, first election natin 1989 under the 1987 Constitution, and then hanggang 1995 ang mga naiboboto po natin mga abogado, mga professional, no, lalong-lalo na yung mga na nagkaroon ng pangalan, naging kilala dahil sa revolusyon sa EDSA. Alam po niyo, dahil po wala halos nangyayari, nagsimula na tayong bumoto ng mga artista, 95, no? And it peaked in 1998. Pero pagdating po ng 2001 onwards, nagbago na naman. Hindi na nananalo porke artista ang binuboto na ng mga botante, yung mga nakilala naman dahil dati silang general, no, lumaban sa kudeta, no?
So, yung puntong yan, dyan nanalo yung mga dating general hanggang 2004, 2008, no? Hanggang Alright. naboto naman yung mga sikat na negosyante. So, nagbabago po, no? Nag-iisip din Opo. po yung mga botante. So, I'm inclined to think I'm expecting by 2028 we'll see another change. All right. Yes, Professor. Yes, sir. Yeah. Thank you Maraming so salamat. much po. Maraming Salamat po. salamat. And we'll have you again po in the near future. Salamat po. Salamat po. All right. Si Yes. Professor Edmond Tayaw ang ating pong nakausap.